Gandang araw! Nabangaran po yung asawa ko dyan. Tulungan ko muna siya nung umpisa pero saglit lang ako. Because sa asawa ko, ako na yung magluluto. Ang ginawa niya dyan, pinili niya na yung mga white at saka mga decolor. Ibinuksan ko na nga rin po yung gripo at pinuno ko po yung planggana. Umalis muna siya, bibili siya ng powder. Yung bibili niya kasing powder yung pang 1 kilo na para daw matagal. Mas tipid po kasi yung pag ganun po yung ginawa namin, yung 1 kilo na pong powder yung binibili namin. Noong nga po yung planggana, maglalagay na rin po ako sa washing ng tubig. Tingnan asawa ko, lalagyan na lang po namin siya ng powder. Inuna ko, binasa ko na muna yung mga puti at naligay ko na rin po yan sa washing. Nga po, binabasa ko na nga po yung mga puti, sabay nilalagay ko na rin po siya sa washing. Bilis po kasi yung trabaho pag nagtutulungan kaming dalawa. Ako lang din po yung gagawa, nakakapagod din po kasi nagtitinda pa po ako. Kasi sa nagtitinda ako, nagluluto din po ako ng mga merienda. Nakakapagod din po talaga pero kakayanin po natin. Bali nga po, inaantay ko na rin po pala dyan yung asawa ko para siya na po yung maglaba. Natagalan nga po, siguro mahaba din po yung pila pag nagbayad siya. Hindi nga rin po ako pumasok sa tindahan, dinisplay ko rin po yung ibang chichirya at kinuha ko na rin po yung manok at saka yung sayote. Na nga rin po ako sa bahay para magluto na rin po ako ng tinola. Gawin ko nga dyan ay hihiwain ko. Hahatiin ko po yan sa dalawa dahil malaki po yung isang buong manok. Yung manok na yan ay halos magdalawang kilo po yan. Yan na nga po, hihiwain ko na nga po. Medyo nahirapan nga po ako maghiwa dahil yung kutsilyo nga po namin ay mapurol po. Man po, mahirap pala hiwain yung buong manok. Inuna ko lang po yung 2 wings. Natanggal ko na po yung 2 wings. Yung legs naman pong 2 yung tinanggal ko. Tanggal ko po ng legs ay hinati ko naman po. Ali nga po yung kalahating manok po ay titinula ko. Yung kalahati naman po ay pwede ko pong i-adobo kahit ano na po yung maisip ko. Man po ako nahirapan maghiwa ng manok. Po medyo mapuro lang po talaga yung kutsilyo kaya medyo nanlalaban po yung manok. Gigil na po ako maghiwa at taas kilay na po talaga ako dyan. Napapalahiwain yung manok yung medyo may yelo. Grabe na po talaga ang sungit ng pagmumukha ko dyan. Hindi na talaga maipinta. Hindi naman po ako galit sa manok. Naman po ako galit sa paghihiwa. Talaga lang po ganyan po yung itsura ko pag nangigigil ako. Bali, ayan na nga po. Hinati ko na nga po yung manok. Ititira ko po yan kasi hindi naman po namin yan mauubos. Sa planggana po, ayun pa ang titinola ko. Nung kalahati, ibabalik ko po yun sa rep kaya ipapasok ko ulit yun sa plastic. Gawin ko po muna, lilinisin ko po muna at hugasan ko. Ayan na nga, nilagay ko sa plastic, pinalagay ko na rin po yun sa asawa ko dun sa rep. Dali naman po, maghihiwa naman po ako ng sibuyas. Asikasuhin ko na rin po yung paghihiwa ng mga pangrecados para mamaya po, luto na lang po ako. Tako pa lang naman po yan, hindi naman po agad ako magluluto. Tapos ko nga po pala dyan maghiwa ng sibuyas ay maghihiwa na rin naman po pala ako dyan ng luya para mawala po ang lansa ng ating manok. Kung nga po dyan maghiwa ng luya ay susunod ko naman po yung ating sayote. Lang din po kami kanina ng 2 sayote. Mura na po yung 2 sayote, malalaki na po siya. Bali 25 pesos lang po yung 2 piraso. Nga po, tapos na po tayo maghiwa ng luya. Kung may dumaan na mga bata kaya maingay po siguro yung voice over ko ngayon. Tapos may dumaan din pong tricycle. Kasi ako nag voice over sa tindahan dahil mag-isa lang po ako ngayon. Nga po yung sayote, inikot ko lang po yan para malabas po yung mga dagta lahat para hindi po dumikit sa ating mga palad. Di po yan tinanggal ng dagta ay naku, didikit yan sa kamay natin. Magkakaroon ng mancha yung ating kamay. Hindi naman po yan, saglit lang din naman po alisin yung dagta. Pag inikot-ikot mo po yan, mabilis lang din po lumabas yung mga dagta. Pagkatapos ko pong tanggalin yung mga dagta ay hinati ko po yan sa gitna. Higing 4 na piraso po, sasabay babalatan ko na rin po siya isa-isa. Ganun po ako magbalat para mas mabilis. Nga rin po lahat ng pangluto, pang tinola. Nga po pala kami nakabili ng dahon ng sili dahil wala pong tindang dahon ng sili kanina. Dali-dali po ako pumunta sa
sa kapitbahay namin na may tanim ng malunggay at nanghingi rin po ako muna ng malunggay. Lang din naman po yung kinuha ko dahil mapait po pag madami po yung ilalagay natin na malunggay. Nga po, hinimay ko na po yung ating malunggay tapos na nga po. Tapos kung nga po magbasta ng pangtinola kanina ay magmimerienda naman po muna ako ng kamuting kahoy. Bumili po kasi ako kanina sa palengke. Nga taba din po pala ng manok kanina tinanggal ko. Ngayon ko lang po pala napakita. Nga po, isasangkot siya na po natin yung ating tinolang manok. Muna pala ay ginisa ko po muna yung bawang. Wala palang bawang yon, sibuyas lang po at saka luya. Nga po ilalagay ko na nga rin po ang aking mga pang-ricados dyan. Inuuna yung mga pang-ricados para po malasa din po yung manok. Bali nilagyan ko na po rin yan ng paminta at nilagyan ko na rin po siya ng patis. Para po magkalasa na rin po yung manok pag ginawa pong ganon. Na po yung patis. Ito lang din po yung pagkalagay ng patis. Bali ang ginawa ko po dyan ay nagtansya-tansya lang po ako ng mga pang-ricados ko. Yan naman po tayo ng pagluluto. Yan po yung pagluluto ko. Nilagyan ko na rin po kaagad siya ng paminta. Lagay po ako ulit ng asin. Depende po yun sa panlasa mo kung matabang na or maalat. Tuhan lang din po ako maglagay. Di po ako maalat magluto. Ayan nga po, hinalo-halo ko po muna yan para mag-combine po yung mga nilagay ko pong panlasa sa ating manok. Nga po, hinalo-halo ko nga lang po at ayan na naman po talaga yung kilay ko. Ako na talaga yung kilay ko pag ganyan video ako. Hindi ko alam ba't ganyan talaga yung kilay ko sa lubong. Hindi ko alam kung nakasimangot talaga ako dyan o galit ba talaga ako dyan. Nasangkot siya ko nga po muna yung tinula ko ay nilalagay ko na rin po yung ating sayote kasi matigas po yung sayote para sabay po ang lambot nila. Nilagay yung sayote na paluto na yung manok ay lamog na rin po yung manok. Po kasi pagsaktuhan lang din po yung luto ng manok, hindi po yung lamog na lamog. Tapos ko nga po isang kutsa yan ay nilagyan ko na nga rin pala yan ng tubig. Bali po pala nalagyan ko na rin po ng tubig, hindi ko na po pala nabidyohan. Tinan po natin yung manok at saka yung sayote. Tatakpan na rin po muna natin yan habang pinapakulo po natin yung ating tinulang manok. Ang inaantay ko muna yan maluto ay kumuha din pala ako ulit ng asin. Tingnan ko na nga po kung malambot na po yung manok at saka yung sayote. Naluto na po yung manok, ilalagay na po natin yung malunggay at saka yung sili green. Yan na po natin yung malunggay, tatakpan na ulit yan natin kasi luto na yan. Bali magkakainan na po tayo. Luto na ang ating tinola. Napakasarap. Ang sarap bumigop ng sabaw. Ko pa nga po yung malunggay kasi sayang. Naluto na talaga siya. Hindi na mapipigilan ang pagkatakam ko. Kain na rin po ako. Kaya pagkatapos dyan ay aantayin ko nga lang po yung kumulo ng kumulo kasi kakalagay ko lang po ng malunggay. Kung kulo na po yan ay pwede na pong kumain. Hindi naman po ko kasi yan maluto yung malunggay. Nga po sumandok na po ako at kakain na rin po ako. Ako kumain sa kanila para matikman ko na kaagad yung luto ko. Ayan nga po, unang subo po ay mainit. For watching, bye bye, bukas po ulit.